Marshall Pick, Kabanata 5757. Hindi kasiya siya ang buhay. Ang mayamang Dalmark na pumuno sa mundong ito ay ang pinagmulan ng kapangyarihan ng Chaos Spirit King. Para bang habang ang isa ay nasa loob ng mundong ito, hindi sila makakaramdam ng pagod at kayang lumaban hanggang sa katapusan ng panahon. Matapos mag-obserba ng ilang sandali, naisip ni Yang Kai na ang Chaos Spirit King na ito ay mahirap pakitunguhan. Kung gusto niya itong patayin, kailangan niyang putulin ang koneksyon nito sa labas ng mundo at putulin ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Ang Royal Lord ay halatang napansin din ito at patuloy na ginagamit ang kanyang Black Ink Strength sa pagtatangkang bumuo ng hadlang upang ihiwalay ang lakas ng kalaban, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang lakas ng Chaos Spirit King ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya sapat na para sa kanya na maprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake ng kanyang kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-aaway silang dalawa. Biglang sumabog ang katawan ng Royal Lord, na naging isang itim na ulap ng tinte na nakakalat sa lahat ng direksyon. Ang kapangyarihan ng Great Dawn ng Chaos Spirit King ay nagiba-iba at ikinalat ang mga itim na ulap ng tinta, ngunit hindi nito mahanap ang lokasyon ng pangunahing katawan ng kalaban, kaya hindi ito hinabol. Sa halip, nakatayo lang ito sa lugar na may malamig na ekspresyon, pinoprotektahan ang mga tao sa likod nito. Napatulala si Yang Kai. Mali ba ang hula niya? Hindi ito maaaring mangyari. Kung hindi siya naghihintay ng mga reinforcement, bakit ang Royal Lord ay mahuhulog sa isang Chaos Spirit King? Hindi pa banggitin, maaaring gamitin ng Black Ink Clan ang maliit na Black Ink Nest para makipag-usap sa isa't isa at mangalap ng tulong. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Royal Lord ay talagang umatras, na naging sanhi ng sitwasyon ni Yang Kai at Thunder Shadow na maging lubhang awkward. Dati, sa tulong ng Natal Divine Ability ng Thunder Shadow, ang pinagtataguan ni Yang Kai at Thunder Shadow ay hindi masyadong malapit sa larangan ng digmaan, tiyak na hindi ito malayo. Ang dahilan kung bakit hindi sila na-detect noon ay dahil ang enerhiya ng Chaos Spirit King ay pinaghihigpitan ng Royal Lord. Ngayong tumakas na ang Royal Lord, ang Chaos Spirit King ay wala ng anumang hadlang, at sa mga hindi inaasahang pangyayari na katatapos lang mangyari, malamang na anumang bahagyang paggalaw ay pumukaw sa pagbabantay ng Chaos Spirit King na ito. Bilang resulta, hindi nang ahas na kumilos si Yang Kai at Thunder Shadow, at itinulak pa ni Thunder Shadow ang kanyang Natal Divine Ability hanggang sa limitasyon bago tumingin kay Yang Kai na may nagtatanong na tingin, na halatang nagtatanong. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa sandaling ito, hindi man lang ito nang ahas na magpadala ng voice transmission. Lumubog ang mukha ni Yang Kai. Sa sitwasyong ito ngayon, kung atras siya ngayon, malaki ang posibilidad na malantad siya, ngunit hindi mahalaga. Hindi siya dapat itaboy ng Chaos Spirit King, ngunit masisira ang plano niyang kunin ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Sa ganoong Spirit Pill sa harap niya, paano magiging handa si Yang Kai na umatras? Ito ang susi para sa 8th grade human race upang ma-promote sa 9th grade. Pakiramdam niya ay tama pa rin ang hula niya. Ang dahilan kung bakit umatras ang Royal Lord ay dahil ang mga katulong na nakalap niya ay hindi makakarating saglit. Dahil hindi siya makakapunta rito, hindi na niya kailangan pang ipagpatuloy ang panggugulo sa kanila. Hindi pa huli ang lahat para hintayin ang pagdating ng kanyang mga katulong. Kaya naman, mabilis siyang nagpasya na ipagpatuloy ang paghihintay. Kung bumalik ang Royal Lord, ito ay magpapatunay na tama ang kanyang mga haka-haka. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng puwang para kumilos. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, itinulak ng Thunder Shadow ang kanyang Natal Divine Ability sa limitasyon, na bahagyang nagpapakita ng mga palatandaan ng hindi na makatiis pa. Kung hindi na makatiis ang Thunder Shadow, malamang na malantad sila sa mga pandaman ng Chaos Spirit King. Habang iniisip ni Yang Kai kung dapat ba siyang umatras pansamantala, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa direksyon kung saan umatras ang Royal Lord, isang malakas na aura ang tumaas, na agad na nakakuha ng atensyon ng Chaos Spirit King na nakatayong nagbabantay. Kaagad pagkatapos, isang napakalaking Black Ink Cloud ang lumipad mula sa direksyong iyon at sa isang kisap mata ay lumitaw sa harap ng Chaos Spirit King, muli itong nakipagsagupaan. Siya ay bumalik. Oo nga, ang Royal Lord na nakatakas noon ay bumalik. Huminahon ang puso ni Yang Kai at binigyan niya ng makahulugang tingin si Thunder Shadow, dahilan upang bahagyang magpahinga siya. Nakipagpalitan ng suntok sa kanya noon, ang Royal Lord ay halatang mas maingat. Bagamat hindi pa rin siya kalaban sa Chaos Spirit King, hindi magiging madali para sa kanya na talunin siya. Habang nagpapatuloy ang labanan, biglang lumingon si Yang Kai sa ibang direksyon, kung saan ang isa pang malakas na aura ay biglang pumasok sa kanyang pangunawa,
hindi gaanong mas malakas kaysa sa nakaraang Royal Lord. Ang aura na ito ay parang isang maliwanag na lampara sa madilim na gabi, sobrang halata, na naging dahilan upang maisip ni Yang Kai ang Pseudo Royal Lord. Dahil hindi nila nakontrol ang kanilang buong lakas, ang Pseudo Royal Lord ay palaging nahihirapang itago ang kanilang mga aura, kaya ang pagtatago ng kanilang sarili ay palaging imposible para sa kanila. Ang nagpakita sa sandaling ito ay walang alinlangan na isang Pseudo Royal Lord. Bukod dito, sa ilalim ng pangunawa ni Yang Kai, mayroong ilang territory lords na natipon sa paligid ng Pseudo Royal Lord na ito. Ito ay walang alinlangan na isang katulong na ipinatawag ng Royal Lord. Ang sitwasyong ito ay eksaktong tulad ng espekulasyon ni Yang Kai. Ang Royal Lord ay nasangkot sa Chaos Spirit King, na nagpapahintulot sa iba pang master ng Black Ink Clan na makuha ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel. Dahil hindi na itago ang sarili, pinangunahan ng Pseudo Royal Lord ang ilang territory lords at pumunta sa lugar kung saan nagtipon ang Chaos Spirit Race. Napansin ito ng Chaos Spirit King, na nakikipaglaban sa Royal Lord, at naging mas malupit. Malinaw na gusto nitong mabilis na itaboy ang kalaban nito, ngunit kahit na ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Royal Lord, lahat ay nasa parehong antas. Sa buong lakas ng pagdepensa ng kalaban, mahihirapan silang mabilis na maitaboy. Sa ilalim ng galit ng Chaos Spirit King, ang Pseudo Royal Lord at ang iba't ibang territory lords ay pumasok sa lugar ng pagtitipon ng Chaos Spirit Race, nag-iwan ng 12 masters ng Chaos Spirit Race upang bantayan ang Chaos Body na pinipino ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills, ang iba ay bumangon upang lumaban. Ang Black Ink Strength ay nawala at ang kapangyarihan ng Great Dao ay nagiba-iba, na naging dahilan upang ang eksena ay agad na naging magulo. Hindi pa banggitin ang paghaharap sa pagitan ng Royal Lord at ng Chaos Spirit King, sa larangan ng digmaan sa pagitan ng Pseudo Royal Lord at ng Territory Lords, ang mas maliit na bilang ng mga puwersa ng Black Ink Clan ay tila hindi mapigilan. Gamit ang Pseudo Royal Lord bilang taliba, ang ilang Territory Lords ay bumuo ng isang line-up at umabant, wala ni isa sa Chaos Spirit Race ang nakapagpigil sa kanila. Malaki ang pagkakaiba ng lakas nitong Chaos Spirit Race. Karamihan sa kanila ay katumbas ng 7th grade Human Race of Feudal Lord, at halos 30% lang sa kanila ang katumbas ng 8th grade Human Race o Territory Lords, kaya paano nila malalabanan ang akusasyon ng isang Pseudo Royal Lord? Sa kabutihang palad, hindi lamang mayroong Chaos Spirit Race na nagkaroon ng pisikal na anyo, ngunit mayroon ding hindi mabilang na Chaos Body na mahirap harapin. Sa ilalim ng kontrol ng Chaos Spirit Race na ito, hindi mabilang na Chaos Body ang lumundag patungo sa mga puwersa ng Black Ink Clan mula sa lahat ng direksyon, hindi alam kung patay na sila o buhay, hindi nakakaramdam ng anumang sakit, ngunit pinamamahala ang pigilan ang opens iba ng Black Ink Clan. Nang si Ouyang Lai ay sumulong sa 9th grade at si Yang Kai at ang iba pa ay binabantayan siya, sila rin ay natarante ng Chaos Body. Sa huli, kung hindi naintindihan ni Yang Kai ang Space-Time River, wala na sa kontrol ang sitwasyon. Sa sandaling ito, ang sitwasyon ay hindi mookan. Ang panig ng Black Ink Clan ay malamang na hindi inaasahan na ang bilang ng Chaos Body na karaniwan nilang hindi maabala ay magiging napakahirap harapin. Pagtingin sa paligid, para silang nahulog sa isang malawak na karagatan na pinalapot mula sa Chaos Body, na may 12-12 ng Chaos Spirit Race na lumalangoy, na nakatingin sa kanila ng may pag-iimbat. Hindi na napigilan ng Pseudo Royal Lord ang kanyang galit at itinulak ang kanyang lakas sa limitasyon. Lumakas ang walang katapusang Black Ink Strength habang pinamumunuan niya ang ilang Territory Lords na maghiwa ng madugong landas sa pagkubkob patungo sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills. Hanggat maaari nilang makuha ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills na ito, makakatakas sila kaagad. Sa malawak na Furnace World na ito, tiyak na mahihirapan ang Chaos Spirit Race na ituloy sila. Ang kailangan lang nila ay ang kanilang Royal Lord ay gusot ang Chaos Spirit King. Sa panahong ito, walang sinuman sa magkabilang panig ng labanan ang nakapansin na ang isang maliit na anino ay tahimik na papalapit sa larangan ng digmaan na parang multo, dahan-daang papalapit sa lokasyon ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills. Sa loob ng madilim na anino, itinulak ng Thunder Shadow ang natal divine ability nito hanggang sa mga limitasyon nito, na pinagtatagpo ang aura nito at niyang kay sa limitasyon, na nagpapahintulot sa dalawang figure na maging isa sa anino. Matapos maghintay ng mahabang panahon, napatunayang tama ang hula ni Yang Kai. Nakagawa na ang Black Ink Clan, kaya paano mananatiling walang ginagawa si Yang Kai? Kung makukuha niya o hindi ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills na ito ay depende sa kung maipapadala siya ni Thunder Shadow sa isang angkop na posisyon. Ang pagnanais na dumaan sa gayong magulong larangan ng digmaan ay hindi madali.
Palaging may ilang nakakalat na chaos body na hindi sinasadyang pumasok sa itim na anino at madaling nahuli ni Yang Kai. Buti na lang at maraming chaos body dito, kaya walang napansing kakaiba ang magkabilang panig, kung hindi ay mabibigo sila. Nang makitang papalapit na sila sa pinakamagandang kalidad na heaven opening pills, nang malapit na silang kumilos, isang stream ng black ink strength ang hindi sinasadyang dumaan kay Yang Kai at Thunder Shadow. Ang umatake ay isang territory lord. Walang masyadong nagbigay pansin sa chaos body na kinuha ni Yang Kai, ngunit ang feedback mula sa enerhiya na ipinadala niya ay agad na nag-alerto sa territory lord. Sa gitna ng matinding labanan, tumangala siya sa anino at sumigaw. Mag-ingat kayong lahat doon. Naisip niya na ang chaos spirit race ay nagtatago sa malapit, naghihintay ng pagkakataong umatake. Ang dagandong na ito ay walang alinlangan na ganap na naglantad kay Yang Kai at Thunder Shadow. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang dalawang makapangyarihang aura na nagmumula sa larangan ng digmaan sa pagitan ng Royal Lord at ng Chaos Spirit King. Malinaw, ang dalawang master na ito ay nag-iimbestiga din sa sitwasyon dito. Malapit nang sumabog ang mga baga ni Yang Kai. Hanggat hinihintay niya ang Thunder Shadow na ipadala siya sa pinakaangkop na posisyon sa loob ng 5 paghinga, ligtas niyang makukuha ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pills at pagkatapos ay gamitin ang kanyang space principle para makatakas. Malaki ang posibilidad na makuha niya ang pagkakataong ito nang hindi nagkakaroon ng anumang pinsala. Gayunpaman, ang walang kabuluhang planong ito ay hindi sinasadyang nabigo ng isang territory lord. Ang buhay ay hindi kasing ganda ng inaakala niya. Sa isang kisap mata, isang napakalaking ilog ang napatawag at tinangay ang kawalan. Ang chaos body na nagpino sa pinakamagandang kalidad na heaven opening pills, kasama ang 12 o higit pang chaos spirit race masters na nagbabantay dito, ay natangay. Ang pagliko ng mga pangyayari ay masyadong kakaiba, at ang magkabilang panig ay malinaw na natigilan. Kaagad pagkatapos, umalangaw-ngaw ang isang galit na dagandong. Ito ay human race. Pigilan mo siya. Ang pseudo-royal lord ang nag-react, puno ng galit ang puso niya. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay dito para isali ang kanilang mga sarili sa chaos spirit race para makuha ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pills, ngunit ngayon mayroon na talagang sangkatauhan na naglalaro sa kanila. Paano niya ito natitiis? Martial Pick, Kabanata 5758. Kapag lumipad ang paru-paro. Mabilis ang reaksyon ng pseudo-royal lord, ngunit may mas mabilis na reaksyon kaysa sa kanya, ang Chaos Spirit King na nakipag-away sa Royal Lord sa malapit. Para sa Chaos Spirit Race, ang sinumang buhay na nilalang na pumasok sa lugar na ito ay isang kaaway, kaya paano sila mag-aalala kung sila ay mula sa human race o ang Black Ink Clan? Sa makatuwid, sa sandaling mapansin na may kaaway na nakatago sa anino, umatake ito mula sa malayo. Kahit na pinipigilan ito ng Royal Lord at hindi makagalaw, ibinuka pa rin ito ang bibig sa direksyon ni Yang Kai at ng Thunder Shadow. Sa sumunod na sandali, tila umuungal ito ng walang anumang ingay, ngunit ang hindi nakikitang kapangyarihan nito ay tumagos sa kawalan at binomba ang anino kung saan nagtatago ang lalaki at leopardo. Nabasag ang kaguluhan at nayanig ang Great Daw. Kasabay nito, ipinatawag ni Yang Kai ang Space-Time River at sinipsip ang Chaos Body na nilamon ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills at ang ilang Chaos Spirit Race Guard sa ilog, na naghahanda na gamitin ang kanyang space ability para makatakas. Ang kapangyarihan ng Great Daw ay sumugod patungo kay Yang Kai, na naging dahilan upang maramdaman niya na siya ay tinamaan ng kidlat. Nakaramdam ng sobrang sikip ang kanyang dibdib, kaya nahihirapan siyang gamitin ang kanyang space daw. Maging ang space-time river na ginamit niya ay nanginginig ng malakas, dahilan para bumagsak ang tubig ng ilog. Ang space-time river ay lubhang hindi matatag mula sa epekto ng Chaos Spirit King Great Daw, at sa pagkakataong ito, ang dalawang Chaos Spirit Race na nahuli dito ay nakatakas at nagmamadaling lumabas ng space-time river. Ang dalawang ito ay parehong nasa anyo ng tao. Ang kanilang mga mata ay kumikislap habang sila ay agad na nakalock sa Yang Kai at Thunder Shadow, umaatake mula sa magkabilang panig. Hindi lang iyon, ngunit sinamantala din ng Pseudo-Royal Lord ang pagkakataon para sumuntok kay Yang Kai. Sa isang kisap mata, si Yang Kai ay inatake ng 3 partido, at sa sandaling ito, ang Great Daw ay nakakubli, kaya imposible para sa kanya na gamitin ang kanyang space ability upang makatakas. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, ang Thunder Shadow ay umungal at nagbago sa kanyang tunay na anyo, ang buong katawan nito ay kumikislap sa kidlat habang ito ay sumusugod patungo sa dalawang Chaos Spirit Race. Nagpakawala si Yang Kai ng mahinang dagandong habang kumikislap ang gininto ang liwanag at isang gintong anino ng dragon ang bumabalot sa kanyang katawan.
Ang kapangyarihan ng Great daw ay mahirap i-activate, kaya maaari lamang siyang umasa sa Dragon Vein upang protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang Golden Dragon Phantom ay tumagal lamang ng isang hininga bago ito nabasag. Ang marahas na enerhiya ay hindi mapigilan, na nagdulot kay Yang Kai ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, hindi na mabilang ang kanyang mga buto ang nabali, na naging sanhi ng pagubo niya ng isang subo ng dugo, ngunit nagawa niyang pigilan ito. Nakanganga ang kanyang mga ngipin, ang kanyang malamig na mga mata ay nakatutok sa Pseudo Royal Lord habang pinatitibay niya ang kanyang puso at umuungal. Mamatay. Hindi napigilan ng Pseudo Royal Lord na kiligin, ngunit sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang consciousness na para bang isang hindi nakikitang karayom ang tumusok sa mga depensa ng kanyang soul at tumusok sa kanyang consciousness na naging sanhi ng kanyang pag-freeze. Ang kakaibang paraan na iyon na pinuntirya ang Divine Soul. Naunawaan kaagad ng Pseudo Royal Lord. Ang Black Ink Clan ay may maraming impormasyon sa panig ni Yang Kai, at karamihan sa mga master ng Black Ink Clan ay alam ang tungkol sa ganitong uri ng kakaibang pamamaraan. Ayon sa mga ulat ng katalinuhan, ang kakaibang paraan ng pakikitungo sa Divine Soul ay imposibleng bantayan. Ginamit ni Yang Kai ang pamamaraang ito para patayin ang hindi mabilang na innate territory lords at maging sikat. Gayunpaman, kapag ginamit ang pamamaraang ito ay katumbas ng pananakit sa kaaway at sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito ginamit ni Yang Kai sa nakalipas na ilang libong taon. Gayunpaman, hindi niya kailanman naisip na gagamit si Yang Kai ng ganoong paraan sa kanya, nahuhuli siya sa kawalan at nagdudulot sa kanya ng malaking pagkawala. Dahil nasira ang kanyang Divine Soul, naramdaman ng Pseudo Royal Lord ang pananakit ng ulo, ngunit mabilis siyang nakabawi. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Pseudo Royal Lord, at ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa innate territory lords, kaya maaari pa rin niyang sugpuin ang ganitong uri ng pinsala. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkaantala, nawala na sa kanyang paningin si Yang Kai. Pagtingin sa pinanggalingan ng kanyang aura, nakita niya na sa hindi kalayuan, si Yang Kai ay nakahawak sa isang mahabang ilog habang ang itim na leopardo na may kidlat na kumikislap sa buong katawan nito ay tumatakas sa gulat. Alam din ni Yang Kai na ang soul-shattering spike ay walang magagawa sa Pseudo Royal Lord. Ang kanyang mapagpasyang saloobin ngayon ay para lamang takutin ang kabilang partido, ngunit pagkatapos gamitin ang soul-shattering spike, nagpadala siya ng mensahe kay Thunder Shadow upang makatakas. Kahit na nakikipaglaban ang Thunder Shadow at ang dalawang Chaos Spirit Race, hindi niya makukuha ang anumang kalamangan. Sa isang maikling panahon, ang kidlat sa kanyang katawan ay lumabo ng husto. Ang biglaang paglitaw ng isang third party ay hindi lamang nagdulot sa lahat ng mga master ng Black Ink Clan na gustong samuka ng dugo, ngunit maging ang Chaos Spirit Race ay nagambala. Ang orihinal nilang target ay ang mga master ng Black Ink Clan, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay inabandona ang kanilang mga target at sumugod kay Yang Kai at Thunder Shadow. Napansin pa ni Yang Kai na dalawang makapangyarihang aura ang nakalock sa kanya at mabilis na lumalapit. Ang Royal Lord, at ang Chaos Spirit King. Ang dalawa sa kanila ay talagang tumigil sa pag-aaway at palihim na inatake si Yang Kai. Para sa Chaos Spirit King, ang sinumang sumubok na kumuha ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills ay isang kaaway. Malinaw na ayaw ng Royal Lord na mahulog ang tableta sa mga kamay ng human race, lalo na noong nahulog ito sa mga kamay ni Yang Kai, kaya pagkatapos tumigil ang Chaos Spirit King, hindi na niya ito sinubukang pigilan at sa halip, nakipagsanib puwersa dito. Ito ay talagang tumutusok ng pugad ng trumpeta. Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng kalungkutan. Ang sitwasyon ay tulad ng kanyang inaasahan, ang lahat ay nagpapatuloy ng maayos. Maari sana niyang samantalahin ang oras nang ang dalawang panig ay nakakulong sa isang matinding labanan upang palihim na agawin ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills at makatakas. Ngunit sa huli, dahil sa isang aksidente, nagsanib puwersa ang dalawang amo para tugisin siya. Sa sandaling ito, walang ibang hinanggad si Yang Kai kundi punatin ang Territory Lord na naglantad sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi pa rin niya magagamit ang kanyang space ability. Nakahawak pa rin siya sa Space-Time River, at mayroon pa rin ilang Chaos Spirit Race na nagpupumilit na kumawala dito. Kung hindi niya malulutas ang problemang ito sa Space-Time River, hindi rin niya magagamit ang Space Teleportation. Gayunpaman, kung nais niyang lutusin ang problemang ito, kakailanganin niya ng ilang oras. Ang kaunting oras na ito ay sapat na para sa Chaos Spirit King at ng Royal Lord para patayin siya ng 100 beses. Ito ay halos isang dead end. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso. Sa huli,
kailangan pa rin niyang gamitin ang kayamanang ito, ngunit hindi niya alam kung lugi ba ito o pakinabang sa paglalakbay na ito. Sa pag-iisip na ito, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang paru-paro sa kanyang palad. Ang paru-paro na ito ay matingkad at parang buhay, tulad ng isang buhay na nilalang, ang buong katawan nito ay naglalabas ng mala-orchid na ningning habang ito ay kumikislap sa palad ni Yang Kai. Habang umaalingaw-ngaw ang mga pakpak nito, nagbigay ito ng magandang halo. Pumunta ka, bumulong si Yang Kai habang inihagis niya ang paru-paro pabalik. Habang lumilipad ang paru-paro, mabilis na lumawak ang maliit na figure, at sa isang kisap mata, isang higanteng orchid butterfly ang lumitaw sa kalangitan. Kumalat ang isang madilim na asol na halo, pinuputol ang kaguluhan at nililinas ang mundo. Biglang sumabog ang paru-paro at naging isang nakakasilaw na liwanag. Ang maraming mga master mula sa Black Ink Clan at ang Chaos Spirit Race na humahabol sa kanya ay bumagsak sa liwanag, ang kanilang mga ekspresyon ay naging kakaiba. Ang liwanag ay biglang nagtagpo patungo sa isang tiyak na punto, at sa isang kisap mata, isang maganda at kaakit-akit na figure ang lumitaw sa hangin, na humaharang sa maraming humahabol. Marami sa Chaos Spirit Race ang hindi nag-isip tungkol dito, ngunit nang makita ito ng Pseudo Royal Lord, namutla siya sa takot at sumigaw. Luo Tinghe. Kung pag-uusapan, nagkataon lang na ang Pseudo Royal Lord na ito ay nagmula sa Great Territory Battlefield kung saan nakapwesto si Luo Tinghe. Nakipag-away siya kay Luo Tinghe noon at muntik nang mapatay nito, kaya ngayong nakita niya itong master ng 9th grade human race, natural siyang nanlamig. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkataranta. Pumasok din ang babaeng ito. Matapos tingnang mabuti, natuklasan niya na ang babaeng ito sa kanyang harapan ay hindi isang buhay na nilalang, ngunit isang pagpapakita ng isang divine ability. Gayunpaman, kahit na ito ay isang pagpapakita lamang ng isang banal na kakayahang, ito ay isang 9th grade human race divine ability pa rin at hindi maaaring maliitin. Agad naging seryoso ang ekspresyon ng Pseudo Royal Lord na ito. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Kai ay tumutulo ng dugo. Ang trump card na ito ay ginamit. Ang paru-paro ay ibinigay sa kanya ni Luo Tinghe noon, isang bagong na-promote na 9th grade, ngunit si Luo Tinghe ay gumugol ng 500 taon sa kanyang paglilinang upang paikliin ang banal na kakayahang ito, upang pasalamatan si Yang Kai sa kanyang kabaitan sa nakaraan. Ang 9th grade cultivator na ito ay nahulog sa Yin-Yang Heaven Samsara Pavilion Secret Realm at hindi na nagawang magising. Matapos maranasan ni Yang Kai at Ku Huachang ang siyam na reinkarnasyon, hindi niya sinasadyang nagising ang kanyang mga nakatatak na alaala at pinahintulutan siyang makatakas. Matapos makapasok sa 9th grade, iniisip ni Luo Tinghe kung paano magpapasalamat kay Yang Kai, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, wala siyang maisip na magandang maibigay sa kanya. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na si Yang Kai ay patuloy na gumagalaw at nakatagpo ng maraming malalakas na kaaway, ginugol niya ang isang malaking halaga ng kanyang paglilinang upang paikliin ang paru-paro na ito at ibigay ito sa kanya upang magamit niya ito upang iligtas ang kanyang buhay sa mga kritikal na sandali. Masasabing ito ang pinakamalakas na trump card ni Yang Kai, na hindi pa niya nagamit noon. Kahit na hinabol siya ni Mo na Ye hanggang sa dulo ng Ink Battlefield, walang intensyon si Yang Kai na gamitin ito, dahil ang paggamit nito para pumatay ng Pseudo Royal Lord ay sobrang sayang. Pero ngayon, kung hindi niya ito gagamitin, hindi talaga siya makakatakas. Taitlumpong hininga. Kudlit. Taitlumpong hininga lang. Kudlit. Nang ibigay ni Luo Tinghe ang item na ito sa kanya noong araw na iyon, malinaw niyang sinabi na ang paggamit ng item na ito ay katumbas ng kanyang personal na pagkilos at maaaring tumagal ng 30 paghinga ng oras. Ang Butterfly Divine Ability na ito ay halos ituring na clone ni Luo Tinghe. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang lakas ni Luo Tinghe at ang kalaban na kinakaharap niya ngayon, maaaring hindi siya makatagal ng 30 paghinga, kaya kailangan ni Yang Kai na umalis sa lugar na ito ng mas maaga. Halos sa sandaling lumitaw ang figure ni Luo Tinghe, isang malaking labanan ang sumiklab. Ang Pseudo Royal Lord ay natakot sa lakas ni Luo Tinghe at hindi nang ahas na humakbang pasulong, ngunit ang Chaos Spirit Race ay hindi. Hindi nagtagal, dumating din ang Royal Lord at ang Chaos Spirit King. Si Yang Kai ay hindi na nagkaroon ng oras upang lumingon upang tumingin, naramdaman lamang niya ang kapangyarihan ng Great Dao sa kanyang likuran na biglang nag-iba-iba habang ang malawak na shockwaves mula sa labanan ay humampas sa kanya na parang mga alon, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang balanse. Sa sandaling ito, kinuha niya ang sarili niyang space-time river at sumugod pasulong. Hindi alintana kung ang Chaos Body o ang Chaos Spirit Race ang hamarang sa kanyang daraanan, isasama niya silang lahat. Hindi siya nag-aksaya ng oras.
Ang chaos body na ito ay hindi mahirap harapin ng normal, ngunit walang oras na dapat sayangin ngayon. Ngunit dahil dito, naging mas malaki ang pressure sa kanyang space-time river, kaya mas mahirap para sa kanya na gamitin ang kanyang space ability para makatakas. Yang Kai, nililigawan mo si kamatayan. Isang dagandong ang nagmula sa kanyang likuran, na sinundan ng isang marahas na pag-atake. Ang pseudo-royal lord na kahit papaano ay humabol sa kanya. Si Yang Kai ay napuno ng kalungkutan at galit. Mukhang hindi masyadong malakas ang clone ni Luo Tinghe, bakit nandito ang pseudo-royal lord? Pinalala pa nito ang dati ng masamang sitwasyon. Gayunpaman, alam din niya na hindi dahil mahina ang clone ni Luo Tinghe, sadyang hindi inaasahan ni Luo Tinghe na magdudulot siya ng kaguluhan tulad nito. Martial Pick, Kabanata 5759. Nailabas na ang lahat ng trump card. Ni Luo Tinghe kay Yang Kai na lubos siyang kumpiyansa na ang clone na ito ay makakatagal ng 30 paghinga ng oras. Sa kanyang opinyon, ang pinakamalaking panganib na maaaring makaharap ni Yang Kai ay walang iba kundi ang makatagpo ng pseudo-royal lord na mag-isa. Gayunpaman, ang clone niyang ito ay kasalukuyang nakaharap sa pinagsamang puwersa ng Royal Lord at Chaos Spirit King, pati na rin ang maraming Chaos Spirit Race. Upang makapagsalupit ng napakaraming kaaway ng mag-isa, talagang walang kakayahan ang isang bagong advanced na 9th grade clone. Kung gusto siyang iwasan ng pseudo-royal lord na ito, malamang na hindi ito mapipigilan ng clone. Ang marahas na enerhiya ay tumama sa likod ni Yang Kai, dahilan upang lumipad ang kanyang kaliskis ng dragon at ang kanyang balat ay nahati. Gumagamit din ng killer move ang pseudo-royal lord na ito. Malinaw na nagkaroon sila ng pagkakataon na makuha ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pills, kaya paanong biglang lumitaw si Yang Kai at sasamantalahin sila. Dahil dito, hindi na siya nagpapigil, inilabas ang lahat ng kanyang lakas. Kung ang isang ordinaryong 8th grade ay nakaranas ng ganoong suntok, kahit na hindi siya namatay sa lugar, hindi siya malayo sa kamatayan. Sa kabutihang palad, ang balat ni Yang Kai ay matigas at ang kanyang laman ay matigas, kaya't nakayanan niya ang isang mahusay na palo. Bagamat nanginginig ang kanyang mga laman loob at malabo ang kanyang paningin, mabilis pa rin siyang nakalutang pasulong. Ang pseudo-royal lord ay patuloy na hinabol sila. Gusto rin silang habulin ng ibang mga master ng Black Ink Clan, ngunit nasalikop sila ng Chaos Spirit Race at maaari lamang bumuo ng isang defensive formation upang labanan. Gayunpaman, nang hindi pinamunuan ng pseudo-royal lord ang pagsingil, hindi nagtagal ay nasugatan sila at silang lahat ay nanlumo. Gusto talaga nilang sumigaw na ang spirit pill ay wala sa ilalim ng kanilang kontrol at na walang kabuluhan ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, kaya't maaari rin nilang habulin ang taong nakakuha nito. Gayunpaman, alam din nilang hindi sila papansinin ng Chaos Spirit Race na ito. Para sa Chaos Spirit Race, ang Black Ink Clan at Human Race na sumalakay sa lugar na ito ay pawang mga kaaway. Ang Spacetime River ay nagbukas ng landas sa harap nila, na nagwawali sa lahat ng Chaos Body sa landas nito at pinipilit silang magbukas ng landas. Sa loob ng ilog, ang kapangyarihan ng Great Dao ng Spacetime ay napakayaman. Sa ilalim ng paglilinis ng Great Dao, ang karamihan sa Chaos Body ay mabilis na natunaw sa kawalan, ngunit napakarami sa kanila. Mabilis na naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang Great Dao ay natupok sa isang nakababahala na bilis, at ang dami ng enerhiya sa kanyang Spacetime River ay mabilis na bumababa. Ito ay hindi magandang bagay. Kakadrawing lang niya sa Chaos Body na pinipino ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills. Kung hindi niya mapino ang Chaos Body na ito bago gumuho ang Spacetime River, magiging mahirap makuha ang tableta. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang makapangyarihang Chaos Spirit Race sa ilog na sinasamantala ang kanyang distraction upang magdulot ng kalituhan. Sa kabilang panig, ipinatawag na ng clone ni Luo Tinghe ang Yin Yang Fish Divine Ability, na bumabalot sa Royal Lord at sa Chaos Spirit King sa loob nito. Habang ang Yin Yang Energies ay sama-samang dumadaloy, ang Yin Yang Fish ay naging isang hala. Kung hindi nilalabag ang Divine Ability na ito, kahit ang Chaos Spirit King at ang Royal Lord ay mahihirapang tumakas. Ang clone na ito ay walang alinlangan na may bakas ng sariling espiritualidad ni Luo Tinghe, kaya sa sandaling ito, ang kanyang noo ay mahigpit na nakakunot habang buong lakas niyang ipinagtanggol ang sarili. Hindi niya maisip kung saan pinukaw ni Yang Kai ang dalawang master na ito at kung bakit sila nagtutulungan para patayin siya. Ang 30 paghinga ng oras ay lubos na mababawasan. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, mabuti kung makakatagal siya ng 20 paghinga ng oras. Kaagad, nagpadala siya ng voice transmission kay Yang Kai. Tumakbo ng mabilis. Sa sandaling hindi na makatagal ang kanyang clone, na hinahabol siya ng dalawang master,
kahit na mayroon si Yang Kai ng kanyang space ability, mamamatay pa rin siya. Nang marinig ang boses na ito, itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at itinulak ang kanyang Great Daw sa limitasyon nito, gamit ang Space-Time River para sumulong. 5 hininga, 10 hininga. Ang Pseudo Royal Lord sa likod niya ay naglunsad ng sunod-sunod na matinding pag-atake kay Yang Kai, na naging sanhi ng pag-urong sulong niya, ang kanyang katawan ay puno ng dugo. Sa maikling panahon lamang, naramdaman ni Yang Kai na parang dinanas niya ang pinakamatinding sugat sa kanyang buhay. Biglang nawala ang pagtutol sa harapan niya. Tumingin si Yang Kai at nakitang nakalabas na siya sa paligid ng Chaos Body, kaya tuwang-tuwa siya. Ina-activate ang kanyang World Force, siya ay nagbago sa isang guhit ng liwanag at lumipad patungo sa kailaliman ng kawalan. Pigilan mo siya. Ang galit na dagandong ng Royal Lord ay nagmula sa kanyang likuran. Pinagtutuunan niya ng pansin ang mga galaw ni Yang Kai habang nakikipaglaban sa clone ni Luo Tinghe. Nang makitang tatakas na si Yang Kai, kinabahan siya. Kung ito ay isang ordinaryong 8th grade human race cultivator, makakatakas sila saglit, ngunit hindi magpakailanman. Sa ilalim ng pagtugis ng isang pseudo-royal lord, palaging may oras na kailangan nilang magpasakop. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Siya ay bihasa sa Daw of Space at bihasa sa pagtakas. Sa sandaling nakatakas siya, hindi banggitin ng isang pseudo-royal lord, kahit na siya ay personal na kumilos, hindi siya makakahabol. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa pagmamayari ng isang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills, paano siya magiging handa na tanggapin ito. Dati, ang Black Ink Clan ay palaging iniisip na ang paglitaw ng Universe Furnace ay isang pagkakataon para sa human race. Ang dahilan kung bakit napakaraming master ng Black Ink Clan ang pumunta dito ay para saktan ang human race at pahinain ang kanilang lakas. Ngunit nang hindi niya sinasadyang makakuha ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills at ginamit ang kapangyarihan nito para i-promote ang kanyang sarili bilang isang Royal Lord, napagtanto niya na hindi lang ito isang pagkakataon para sa human race, kundi para din sa Black Ink Clan. Ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills sa loob ng Universe Furnace ay naglalaman ng malalim na kapangyarihan. Kaya naman, matapos matuklasan na mayroon ding pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills dito, ipinatawag niya ang kanyang mga katulong para tulungan siya. Naging maayos ang lahat hanggang sa biglang lumitaw si Yang Kai nang wala sa oras, na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa sitwasyon. Ang Royal Lord na ito ay medyo depressed din. Bakit kailangang harapin ng Black Ink Clan ang killing star ng human race na ito? Kahit saan magpunta, palagi nilang nakikita ang lalaking ito. Sa oras na ito man ay ang Black Ink Clan o ang Chaos Spirit Race, halos lahat sila ay nasangkot sa isang magulong labanan, na tanging ang Pseudo Royal Lord lang ang humahabol kay Yang Kai. Higit sa lahat, napakalakas ng kanyang lakas kaya hindi siya napigilan ng ordinaryong Chaos Spirit Race. Nang makitang nagmamadaling lumabas si Yang Kai mula sa larangang ito, ang Pseudo Royal Lord ay nabalisa din, desperado na pinaandar ang kanyang chi upang mailock ang figure ni Yang Kai, na pinipigilan siyang biglaang makatakas. Kasabay nito, ang kanyang Black Ink Strength ay lumakas habang inaatake niya si Yang Kai. Tinamaan si Yang Kai ng napakalakas kaya umiikot ang kanyang ulo, ngunit sa sandaling ito ay wala siyang paraan upang labanan. Kung gusto niyang tumakas, kakailanganin niyang gamitin ang kanyang space teleportation, ngunit kung hindi niya malutas ang problema sa Space-Time River, hindi niya ito magagamit. Dahil dito, itinoon ni Yang Kai ang halos lahat ng kanyang enerhiya sa pag-activate ng kanyang Great Daw para harapin ang Chaos Spirit Race at Chaos Body na sinipsip sa Space-Time River. Tungkol naman sa pag-atake ng Pseudo Royal Lord sa likod niya, tanging nalabanan niya ito. Ngunit kahit nasa kanyang Dragon Vein Body, imposibleng makalaban siya ng matagal. Sa kabutihang palad, naroon pa rin ang Thunder Shadow, at nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, tumalon ito mula sa balikat ni Yang Kai at tinawag ang totoong katawan nito. Gamit ang kapangyarihan ng Thunder Pond, tumayo ito sa likod ni Yang Kai habang nakikipaglaban sa Pseudo Royal Lord. Gayunpaman, tumagal lamang ito ng 5 paghinga ng oras. Pagkalipas ng 5 paghinga, lumabo ang kidlat sa paligid ng katawan ni Thunder Shadow at bumaba ng husto ang kanyang aura, na halos naging dahilan ng kanyang paghinga ng mabigat. Kahit na ang lakas nito ay hindi masama at hindi mas mababa sa sinumang 8th grade human race cultivator, malayo pa rin ito sa pakikipaglaban sa isang Pseudo Royal Lord. Sa oras na ito, sinamantala din ni Yang Kai ang pagkakataon na buksan ang kanyang miniature universe at ilabas ang natitirang jellyfish chaos body. Hindi lang iyon, ngunit mayroon ding mga grupo ng small stone race. Ang kanyang miniature universe ay palaging may hukbong small stone race, na nilalayong harapin ang ilang mapanganib na sitwasyon sa mga kritikal na sandali,
kahit na hindi nila maantala ang kaaway ng masyadong mahaba, wala siyang pakialam. Sa tulong ng jellyfish chaos body na ito at ng small stone rays, nagawa ni Yang Kai na bumili pa ng ilang hininga ng oras. Ang malamig na boses ng pseudo Royal Lord ay umalangaw mula sa kanyang likuran. Yang Kai, ibigay mo ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pills o mamatay ka. Ayon sa bagong promote na Royal Lord, naunawaan din niya ang kahalagahan ng naturang pinakamagandang kalidad na heaven opening pills. Sa sandaling ito, isa na siyang pseudo Royal Lord. Kung kaya niyang pinuhin ang pill na ito, maaari siyang maging isang tunay na Royal Lord. Ang tabletang ito ay inihanda para sa kanya, kaya paano niya hahayaan na alisin ito ni Yang Kai? Si Yang Kai, na tumatakas sa kanyang harapan, ay nagdingibingihan dito. Bigla niyang inalog ang space-time river na hawak niya sa kanyang kamay, dahilan upang manginig ang kapangyarihan ng Great Dao. Ilang ripples ang lumitaw sa ibabaw ng ilog habang ilang figure ang lumitaw. Ito ang Chaos Spirit Race na natangay niya sa space-time river. Karaniwan, kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng space-time river upang pinuhin ang Chaos Spirit Race na ito, hindi ito magiging mahirap. Sa buong kapangyarihan ng kanyang Great Dao, madali niyang napipino ang mga ito sa kawalan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay apurahan at ang oras ay maikli, kaya paano siya magkakaroon ng oras at lakas upang pinuhin ang mga taong ito? Dahil wala siyang oras upang pinuhin ang mga ito, nagpasya siyang itapon ang mga ito. Dahil dito, ang tanging natitira sa Spacetime River ay ang Chaos Body na nilamon ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills. Lumakas ang kapangyarihan ng Great Dao at tila kumulo ang buong ilog. Ang lakas ng Chaos Body ay hindi mataas sa simula, kaya paano ito makatiis sa gayong pagpipino? Hindi nagtagal, natunaw ang katawan nito at nahulog sa ilog ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills na nakabalot sa katawan nito. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong ito at madaling nahuli ang tableta. Nang makita ito, ang pseudo Royal Lord na humahabol sa kanya ay umungal. Bigyan mo ako ng spirit pill. Sa puwet mo, iniluwa ni Yang Kai ang isang subo ng dugo. Kahit na ang kanyang aura ay napakahina, ang kanyang ekspresyon ay higit na nakaka-relax kaysa dati. Ngayong nalutas na ang mga kaguluhan sa Spacetime River, oras na para umalis. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang biglang nawala sa malayo. Alam na alam ni Yang Kai na ang clone ni Luo Tinghe ay nawasak, na naging sanhi ng kanyang 500 taong halaga ng paglilinang upang mawala. Gayunpaman, hindi ito isang awa. Nang palamigan ni Luo Tinghe ang paro-paro, gumugol na siya ng 500 taon sa paglilinang. Nang walang 30 paghinga ng oras, tinatayang wala pang 20 paghinga ng oras ang lumipas. Sa isang sitwasyon ng isa laban sa dalawang, ang makapagpumilit ng napakatagal ay naging mabuti na. Nang walang sagabal sa clone ni Luo Tinghe, ang Royal Lord at ang Chaos Spirit King ay sumugod din, dalawang malalakas na aura na umaabot mula sa malayo. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na maging pabaya. Sa ilalim ng pagtugis ng isang pseudo Royal Lord, tiwala siyang makakatakas siya. Ngunit kung maghihintay siya hanggang sa dumating ang dalawang Supreme Master, talagang kailangan niyang maghintay sa kamatayan. Sa likod ng kanyang kamay, lumitaw ang Sun and Moon marks at ang dilaw at asul na mga ilaw ay nagtagpo, na naging isang nakasisilaw na puting liwanag na bomb alot sa kanyang katawan, pinutol ang aura ng pseudo Royal Lord. Ang Space Principal ay biglang nagiba-iba habang ang Thunder Shadow ay bumalik sa kanyang balikat, halos mag-transform sa anino ng isang patay na leopardo. Sa susunod na sandali, lumiwanag ang espasyo at lumabo ang kanyang figure. Huwag mo nang isipin ang pag-alis. Ang pseudo Royal Lord ay umungal habang siya ay nagpadala ng isang marahas na alon ng enerhiya patungo kay Yang Kai, na humahampas sa kanyang unti-unting kumukupas na anino. Ang shockwave ay tumagos sa kawalan at hinabol siya. Martial Pick, Kabanata 5760. Kumuha ng mga kastanyas mula sa apoy. Sa susunod na sandali, sumugod din ang Royal Lord at ang Chaos Spirit King na nakatakas mula sa clone ni Luo Tinghe, ngunit huli na ang lahat. Mula sa malayo, nakikita lang ng dalawa ang kumukupas na figure ni Yang Kai. Ang Royal Lord ay nakaramdam lamang ng kawalan ng laman sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, inihanda na niya ang lahat para lumikha ng bagong Royal Lord para sa Black Ink Clan, ngunit sa huli, para sa human race ang lahat. Kung tungkol naman sa nakakuha ng Spirit Pill, ito ay talagang si Yang Kai, isang kilalang tao para sa Black Ink Clan. Sa isang talo at isang pakinabang na ito, malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang angkan. Galit na galit ang Royal Lord na malapit na siyang sumabog. Boom! Isang marahas na puwersa ang biglang sumugod sa kanya mula sa gilid,
Nahuli ang Royal Lord na nawalan ng bantay at naging dahilan upang siya ay madapa. Inikat niya ang kanyang ulo sa galit, nakita niyang namumula ang mga mata ng Chaos Spirit King habang umaakyat ito sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Ang Royal Lord ay nakaramdam ng labis na pagtatampo. Ang nagnakaw ng iyong tableta ay isang lahi ng tao, bakit hindi ikaw at ako ay tumigil at magsanib puwersa upang tugisin siya? Sa ngayon, nakatakas lang si Yang Kai, at medyo malubha ang kanyang mga sugat. Kung hahabulin nila siya, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong mahuli siya, ngunit ang kakaibang pag-iral na ito ay talagang sinusubukang simulan ang isang labanan sa kanya, napakawalang bait. Sa pagsasalita nito, hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiisip kung ano itong Chaos Spirit Race na nilalang. Ang human race ay nakatanggap ng maraming impormasyon mula sa Blood Crow, kaya bago sila pumasok sa lugar na ito, nakakuha sila ng pangunahing pag-unawa sa Chaos Body at Chaos Spirit Race. Ngunit hindi ginawa ng Black Ink Clan. Ang Royal Lord na ito ay nakatagpo ng maraming Chaos Body dati, ngunit nakatagpo lamang siya ng isang Chaos Spirit King na mas malakas kaysa sa kanya. Ang alam lang niya ay ang mga kakaibang nilalang na ito ay katutubo sa Universe Furnace, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol sa mga ito. Batay sa kanilang mga nakaraang karanasan, makikita na ang mga katutubong nilalang na ito ay hindi masyadong matalino. Ito ay walang silbi upang ipaliwanag. Ang Chaos Spirit King ay nawalan ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills at nawalan ng pagkakataon na makagawa ng isa pang master sa kanyang lahi, na halatang gustong ilabas ang lahat ng kanyang galit sa Royal Lord na ito. Ang Royal Lord ay napilitang pumunta sa isang sulok at walang ibang pagpipilian kundi ang magmadaling lumabas para lumaban, kaya paano siya magkakaroon ng lakas para habulin si Yang Kai. Bukod dito, hindi magandang karanasan ang makipaglaban sa isang kalaban na ang lakas ay mas mataas kaysa sa kanya. Ang ikinalungkot niya ay ang kanyang Black Ink Strength ay may limitadong pinsala sa malakas na kalaban na ito. Pagkatapos magpalitan ng suntok saglit, ang Royal Lord ay gustong umatras. Nawala na ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills, kaya walang saysay na ipagpatuloy ang pakikipaglaban dito, ngunit hindi ganoon kadali para sa kanya ang tumakas. Matapos makipaglaban ng mahabang panahon, sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataong makatakas mula sa larangan ng digmaan. Agad siyang hinabol ng Chaos Spirit King na parabang determinado itong patayin, dahilan para ma-depress ang Royal Lord na gusto niyang samukan ng dugo. Hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ng human race na hindi siya kumakain ng anumang tupa at sa halip ay nagdulot ng gulo. Sir Royal Lord, iligtas mo ako. Mula sa malayo, ang mga Territory Lords ay sumigaw sa dalamhati. Sila ay kinubkob ng 12 ng Chaos Spirit Race at nasa bingit ng pagbagsak. Sa orihinal, mayroong Pseudo-Royal Lord na nanguna sa kanila sa labanan, kaya nagawa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit ang Pseudo-Royal Lord na iyon ay humabol kay Yang Kai, iniwan sila. Kahit na sila ay magsanib puwersa, magiging mahirap para sa kanila na labanan ang maraming Chaos Spirit Race. Nang makitang aalis na ang Royal Lord, hindi niya maiwasang humingi ng tulong. Paano magkakaroon ng lakas ang Royal Lord para alagaan sila? Hinahabol siya ng Chaos Spirit King, nagkaroon pa siya ng pagkakataong makatakas mag-isa. Kung dadalhin niya ang ilang Territory Lords na ito, maghihintay na lamang siyang mapatay. Sa makatuwid, bagamat narinig niya ang paghingi ng tulong mula sa ilang Territory Lords, itong bagong promote na Royal Lord ay walang oras na pakialaman sila at mabilis na binalot ang sarili sa isang itim na ulap at lumipad palayo. Nang makitang pinabayaan sila ng Royal Lord, nahirapan ang Territory Lords na magpatuloy. Isa sa mga Territory Lords ang biglang binawi ang kanyang aura at pinutol ang battle formation, gustong tumakas mag-isa. Hindi. Sumigaw ang ibang Territory Lord, ngunit huli na ang lahat. Ang unang Territory Lord ang nanguna habang ang iba pang Territory Lords ay sumunod at kumalat sa lahat ng direksyon, na pinilit ang isang ito na mag-isip ng paraan para protektahan ang sarili. Gayunpaman, mayroong Chaos Spirit Race sa paligid nila, na marami sa kanila ay napakalakas. Sa tulong ng battle formation na ito, makakatagal pa sila ng ilang sandali, ngunit ngayong nagkahiwa-hiwalay na sila ng battle formation, paano kaya sila magiging katapat nila? Isa-isa, ang mga aura ng Territory Lords ay nawasak, at ang Black Ink Strength ay naglaho, na naging mga Black Ink Cloud. Ito marahil ang pangunahing dahilan kung bakit ang Black Ink Clan ay hindi nakabuo ng isang mataas na antas ng battle formation. Sa ganitong delikadong sitwasyon, kung ito ay isang lahi ng tao, tiyak na magtutulungan silang patayin ang kanilang daan palabas o mamatay ng magkasama, hindi tulad ng mga Territory Lords na tatakbo kaagad. Hinabol ng Chaos Spirit King ang Royal Lord, at ilan sa Territory Lords ang namatay sa kamay ng Chaos Spirit Race,
habang ang nag-iisang pseudo-royal lord ay humabol kay Yang Kai sa sandaling nag-teleport siya. Malayo. Sa pagkakataong ito, malubha ang mga pinsala ni Yang Kai, at hindi lamang siya, kundi maging ang Thunder Shadow ay halos mab-alien na. Ang Monster Race body at main body ay parehong dumanas ng malungkot na kapalaran. Bagamat matagumpay niyang nakuha ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills, kung hindi siya makakatakas mula sa pagtugis sa Pseudo-Royal Lord, magiging imposible ang lahat. Kadalasan, kapag gumamit siya ng teleportation, siya ay mag-isa at walang anumang pag-aalala, ngunit ngayon na kailangan niyang dalhin ang Thunder Shadow sa kanya at ang kanyang mga pinsala ay napakalubha, ang presyon sa kanya ay napakalakas. Ang isang instant teleportation ay nabigo na ganap na mapawi ang Pseudo-Royal Lord. Nang siya ay lumitaw, ang nakaraang pag-atake ng kabilang partido ay kumalat sa mga pagbabago ng espasyo, na naging sanhi ng pagkatisod ni Yang Kai. Mula sa malayo, kumalat na ang aura ng Pseudo-Royal Lord, halatang natuklasan ang posisyon ni Yang Kai. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, muling tinawag ni Yang Kai ang Purifying Light upang ihiwalay ang kanyang sarili mula sa pagtuklas ng kabilang partido at agad na nag-teleport palayo. Matapos ang ilang mga pagtatangka, sa wakas ay nagawang makatakas ni Yang Kai mula sa pagtugis ng Pseudo-Royal Lord, ngunit alam niya na ang distansya sa pagitan nila ay hindi masyadong malayo. Nakatuon na ngayon ang Pseudo-Royal Lord sa paghabol sa kanya, kaya mas mabuting magtago. Gayunpaman, sa malawak na kawalan na ito, saan siya maaaring magtago? Kung ang Thunder Shadow ay buo, maaari niyang gamitin ang natal divine ability nito para itago ang kanilang figure at humanap ng lugar na mapagtatagwan, na nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang pagtuklas ng Pseudo-Royal Lord. Ngunit ngayon, ang Thunder Shadow ay halos tulad ng isang patay na leopardo, kaya paano ito magkakaroon ng anumang ekstrang enerhiya upang magamit ang kanyang divine ability? Pilit na pinipigilan ang umaagos na dugo sa kanyang tiyan, itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at pinigilan ang kanyang aura hanggat maaari, dinala ang Thunder Shadow sa kanya habang siya ay lumipad. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Pseudo-Royal Lord ay sumugod sa lugar na ito at iniskan ang kanyang paligid gamit ang kanyang divine sense, ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot sandali bago siya mabilis na lumipad at ipinagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Ang bagay na ito ay nag-aalala kung siya ay maaaring maging isang tunay na Royal Lord o hindi, kaya ang Pseudo-Royal Lord na ito ay determinadong hanapin si Yang Kai. Bagamat isa na siyang Pseudo-Royal Lord ngayon, malaki pa rin ang agwat sa pagitan niya at ng isang tunay na Royal Lord. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, paanong hindi niya gustong umunlad? Bukod dito, may mahina siyang pakiramdam na kung mahahanap niya si Yang Kai sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na mapatay niya siya. Masyadong malaki ang mga pagkalugi na dinala ni Yang Kai sa Black Ink Clan. Marami sa mga master ng Black Ink Clan ang nabuhay sa ilalim ng kanyang banta, kaya paanong hindi masusuklam ang sino man sa kanila. Sa makatuwid, hindi siya nagtipid at kahit na nawala na sa kanyang paningin si Yang Kai, wala siyang balak na sumuko. Nagpatuloy pa rin siya sa pagpapadala ng mga mensahe sa mga nakapaligid na puwersa, na nagpatawag ng mas makapangyarihang mga master mula sa Black Ink Clan. Sa loob ng ilang panahon, sa Universe Furnace, ang buong lugar ay napuno ng mga master ng Black Ink Clan, na naging sanhi ng ilang sangkatauhan na tumalon sa takot. Sa kabutihang palad, ang human race ay nakabuo ng isang grupo at ang mga master ng Black Ink Clan na ito ay may iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, kaya wala silang oras upang makipaglaban sa human race. Gayunpaman, ang kakaibang fenomeno na ito ay naging sanhi pa rin ng maraming human race masters na maging mapagbantay, hindi alam kung ano ang ginagawa ng Black Ink Clan. Sa kawalan, tumayo sina Tian Shusho, Zon Chanhei, at ang tatlo pa at tumingin sa direksyon, lahat sila ay nakasimangot. Nitong mga nakaraang araw, nakatagpo sila ng ilang grupo ng mga master ng Black Ink Clan na nagtipon sa direksyong iyon. Tulad ng human race, ang Black Ink Clan ay wala nang nag-iisang master. Matapos makapasok sa Universe Furnace sa loob ng mahabang panahon, hahanapin ng human race at Black Ink Clan masters ang kanilang mga kasama. Ang mga hindi nakatagpo ng kanilang mga kasama ay malamang na pinatay o nagtago sa kung saan, hindi nang ahas na magpakita ng kanilang sarili. Bilang resulta, si Tian Shusho at ang iba ay nakatagpo ng ilang grupo ng Territory Lords. Bagamat naramdaman nila ang presensya ng isa't isa, walang sinuman sa kanila ang may intensyon na humanap ng gulo sa kabilang partido, kundi nilalampasan lamang ang isa't isa sa malawak na kawalan. Si Liu Feifei ay isang macelan na tao, kaya may napansin siyang kakaiba sa simula pa lang at hindi naiwasang magtanong. Senior Brother Tian, maaaring may problema si Senior Brother Yang. Ang mga master ng Black Ink Clan na ito ay malinaw na nakatanggap ng ilang uri ng mensahe,
o kung hindi ay walang dahilan para silang lahat ay magtipon sa isang direksyon, at sila ay nanggaling sa direksyong iyon. Kung ano man ang nangyari doon, kung ano man ang mangyayari, alam nilang lahat. Halatang napansin ito ni Tian Shusho at tumango. Kung gusto niyang samantalahin ang sitwasyon doon, tiyak na magdudulot siya ng gulo, ngunit hindi namin siya matutulungan. Kung makakatulong lang sana sila, hindi na sila aalis ng ganito kaga. Kung gusto niyang Kai na agawin ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill sa ilalim ng mga mata ng Royal Lord at ng Chaos Spirit King, malaki ang posibilidad na maakit niya ang pagtugis ng magkabilang panig. Sa oras na iyon, maaari siyang umasa sa kanyang space ability para makatakas, ngunit wala silang kakayahang gawin iyon. Kung susundin nila si Yang Kai, magiging hadlang lamang sila. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, ang pagunlad ni Yang Kai ay hindi masyadong maayos, kung hindi, ang Black Ink Clan ay hindi makakaipon ng napakaraming master. Hanapin si Uyang Lai. Mabilis na gumawa ng desisyon si Tian Shusho. Ang Black Ink Clan ay may Royal Lord habang ang Chaos Spirit Race ay may Chaos Spirit King. Sa Universe Furnace na ito, ang Human Race ay mayroon ding 9th Grade Master. Ngayon, sa pamamagitan lamang ng paghahanap kay Uyang Lai para tulungan si Yang Kai magkakaroon sila ng kabisera upang labanan. Nang makapagdesisyon na si Tian Shusho, aakayin na sana ni Tian Shusho ang grupo nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at sumigaw. Buksan ang formation. Si Zon Chanhei at ang iba pa ay nagsuot din ng mga solemn na ekspresyon habang ang isang malakas na aura ay biglang pumasok sa kanilang pangunawa nang walang anumang pagtatago. Ang aura na ito ay malinaw na umabot sa antas ng isang 9th grade human race o Royal Lord. Gayunpaman, posible rin na ito ay isang pseudo-Royal Lord dahil sa mga tuntunin ng lakas at aura, walang pagkakaiba sa pagitan ng isang pseudo-Royal Lord at isang Royal Lord. Ang pagkakaiba lang ay hindi na ipakita ng pseudo-Royal Lord ang kanyang buong lakas at halos 70% lang ng kanyang lakas ang naipakita. Ang aura na nagmumula dito ay hindi pamilyar na halatang hindi ito isang 9th grade human race cultivator, kaya maaaring ito ay ang Royal Lord o pseudo-Royal Lord lang.